What's up mga Mars? Dito sa video na to, tatalakayin natin bakit importante ang insurance, investment, at ang pagsisave. So this concept ay kinuha natin sa isa sa pinakamagaling na si Sir Sanjay Tolani at medyo tinweak natin siya. So ang concept na ito ay tinatawag natin at ito na ano. So sa buhay ng isang tao, merong dalawang importanteng dates. So number one, yung pinaka-importante is yung kanyang date of birth. So that's number one, date of birth. So yan yung unang araw or date na pinaka-importante sa isang tao. Ano naman yung pangalawa? Yung syempre kung may date of birth ka, ito yung madalas na ayaw natin pag-usapan, no? Ito yung date of ating pagpanaw, which is mangyayari din naman balang araw. And during this time na ating pagkapanganak, date of birth, sa ating pagkapanaw, we live something called life. Yan. So ang tawag sa konseptong ito, sa insurance, investment at saving ay life concept presentation. Dahil during the time nga ng ating date of birth and within date of birth, date of death, we live something called life na usually maraming events, mahaba, at maraming what ifs. What if ginawa ko ito ng mas maaga? What if hindi? What if ginawa ko 'to? What if hindi? Mga choices ba sa life? Pero merong 5, 'no? With regards to insurance, investment, and savings, may 5 na major or 5 pinakaimportanteng sitwasyon na pinaghahandaan ng isang tao globally. So ano-ano ito? So number one is children's education. Yeah, children's education. Ang question ay, tayo ba ay mag-aanak? Ayan, meaning magkakaroon ba tayo ng family? No, mag-a-adopt ba tayo? And when we say children's education, ano ito? College education. Yan, college education, na which is usually checking sa Money Max 2013 ang madalas na kakailanganin mo for the top universities. Top universities ito, no? Ano ba yung usual advantage kung sa top universities nag-aaral ang ating mga anak? Probably quality education, number two, connection, network, yung culture, ayan. So, yun, no? Yun yung mga magagandang bagay na makikita natin kung tayo ay nakapag-aral doon. Pero at the end of the day, no, depende pa rin sa tao kung paano siya uunlad o no, paano siya gagaling sa life. And ano yung cost, no, dito sa college education sa top universities? Usually, sabi dito ng tuition fees in the Philippines. So tignan na lang natin itong Ateneo de Manila, nakalagay annual cost of tuition fee is 184,000 plus per 1 year. Add mo charge yan. Ateneo de Manila University charges around 92,000 on the average per semester. Tapos may mga miscellaneous fee daw, kaya around 184,000. Ito'y kinuha noong 2023 pa. So that is why important paghandaan ang children's education. Kasi yun nga, no? Quality education. Yan. Which is, makukuha rin naman natin sa iba. Pero ayan, though hindi rin naman tayo nag-aral dito, pero yan yung top 4, no? Ateneo de Manila, you have like UP, ano nakalagay dito? De La Salle. So ayun, may mga Silliman University, University of Santo Tomas, UP. Ayan. Pero again, no, depende. Pero ang average dito is around college level from 60,000 per sem to 200,000. So kulang-kulang kakailanganin mo ng around 500 to 1,000,000 right now for a quality education na gusto mo para sa anak mo. So importante 'yan 'no, pag-ipunan kasi from 0 to 18 years old puwede mo na 'yan or 0
tama, 0 to 18 because K to 12 'no? Dati kasi kami, I know 16. Pero ngayon 0 to 18 puwede mo na pag-ipunan yang 1,000,000 na yan. So any amount. So let's say kung, titignan natin ang 1,000,000 o titignan natin ang 1,000,000 para lang at least may idea tayo for 1,000,000 budget for college education. 1,000,000 divided by 18 years na natin. Pagkapanganak pa lang ng anak natin, alam na natin 'no, we're responsible para ipadala siya sa magandang kolehiyo. Kakailanganin natin mag-save ng around 55,000 per month. Ay, per year. This one is per year. Or divided by 12 or around, so this one is per year or 4,629.62 per month. For what? Ayan, 1,000,000 budget. So, that's the number one na major concern na pinag-iipunan or pinaghahandaan ng isang tao. Number two, ano naman ito? So, number two, ito yung life. Ayan. Life or sabihin na natin death, pagpanaw. Paano if ako ay mawawala? Let's say for example, ako 'no, what if something happens to me at may mga nakadepende sa akin? Meaning may pamilya na ako, may mga anak ako. What if something happens to me, saan sila kukuha ngayon ng panggastos pang-araw-araw? So yun na 'no, lifestyle, magkano ba yung ginagastos ko every month? So ito yung madadalas na dilemma ng karamihan 'no, na kung nawala yung breadwinner sa family, nagkakaproblema yung family. So with life insurance, with the proceeds niya, nakakatulong ito doon sa naiwan. So let's say for example ako, gumagastos ako ng 30,000 per month. So kasama na diyan pagkain, tubig, kuryente, sabihin na natin tapos let's say meron akong isang anak, meron akong asawa, ganyan. Ito yung ginagastos ko per month. Rule of thumb, times 12, which is lalabas diyan ay 30,000 times 12 is 360,000. Ayan, 360,000. Then, times 10. Bakit times 10 which is lalabas is 3.6 million? Kasi by study daw 'no, usually if nawala yung breadwinner, nakaka-adapt na daw yung family within the 10 years na time frame dun sa pagkawala ng breadwinner. Kaya iyan, times 10. Puwede rin naman times 5 or kung ano yung masisimulan mo. Ang importante meron kang insurance and usually insurance meron ka niyan sa company, sa pinagtatrabahuhan mo. Pero puwede ka rin magdagdag para just in case may mga time na naghahanap ka ng ibang trabaho, wala kang trabaho, may pangsarili ka, which is malaki. Which is 'yan, puwede mo na rin pamana 'yan. And when that happens, wala naman nakakaalam niyan. Kaya very important na meron kang life insurance para sa mga beneficiary mo or para sa beneficiary mo. That is why sobrang importante ng life insurance. Also, meron tayong tinatawag naman na mortgage redemption insurance. Saan naman ginagamit yon? In case bumili ako ng property and something happens to me, bayad na yung property dahil dun sa insurance na meron ako because of that mortgage redemption insurance. So, utang siya, ano siya, pangbayad sa utang usually sa bangko. So yan yung nagagawa 'no, ng life insurance. So another is paano kung yan 30,000 lang, pero ang insurance na meron ako ay almost 7.2 million. So napakalaki niyan 'no, as a blessing na para mas makapag-start probably may negosyo or pang-aral pa sa ibang bagay na magagamit nung
beneficiary. So you can be a blessing. Another one is concept is yung real estate tax, which is usually 6%, no? Familiar na yan sa iba, ano yung estate tax. So in case ako may net worth na napakalaki, sabihin natin nasa 20 million, 30 million, kailangan natin bayaran yung 6% nun para maipamana sa susunod na henerasyon yung ating assets. Ayan, so ibang konsepto yan, pero yun, estate tax. So yan yung mga gamit ng life insurance. Napakadaming gamit ng life insurance and it can help families para makapag-start anew. Sabi nga 'no, hindi naman na natin mababalik yung buhay, pero kagandahan nito 'no, matutulungan yung next generation makapag-start, makapag-head start ng meron. So that's the number 2 na bakit importante ang insurance, investment, and savings. Number 3, paano kung, "Sir, wala kasi akong beneficiary. Sir, wala akong mapag-iiwanan. I'm alone." But this one 'no, is applicable to everybody. Ano ito, critical illness benefit, ayan. Ano naman itong critical illness benefit na ito? Usually here in the Philippines kung nagkasakit tayo ng mga critical illness, heart attack, cancer, may mga bypass yan. Usually ang kakailanganin natin 500,000 to 1,000,000 or more, depende kung saang hospital tayo. And maganda na 'no, na meron kang sariling critical illness benefit other than sa again 'no, may mga company benefits like HMO. Minsan yung mga HMO natin ay pangsarili, pero iba rin kung meron kang sariling critical illness benefit. Napakalaking tulong. So you'll be hearing 'no, others sobrang nahihirapan. So kasi nga 'no, instead na magre-recover ka na lang, namomroblema ka pa, saan tayo kukuha ng pampagamot? Sabi nga minsan 'no, parang when I get yung kumuha ako ng sa'kin parang tatanungin ka, eh, "Pre, Marcy, right now, think of 3 person or three people na magpapahiram sa'yo ng ganitong kalaking amount just in case this happens. May malalapitan ka kayang 3 tao when this bad time happen? If meron, swerte. If wala, diyan na yung problem. Kaya very important, we need to prepare for ourselves 'no, para tulungan yung ating sarili, just in case this happens. Kumbaga hindi ka agad hahanap sa ibang tao kasi alam mo nag-prepare ka habang pataas ka sa life. Kumbaga meron kang, safety net just in case happen na makaka-recover ka, na medyo may peace of mind ka kasi mapapagawa mo lahat ng labs mo, makakabili ka ng gamot, makakapag-surgery ka if you have this amount. So this number 3 is applicable to everyone, ayan. Kaya very important again, insurance, investment, and savings. And number 4, ayan. So ayan na, yan yung pinag-uusapan nating value. Others siguro nasa 5 million, especially kung private hospital. So you need to you really need to prepare for this one. And 0 to 60, sabi nila ay mababa lang naman yung chance na magkaroon ng ganyan, pero may chance. And ang kagandahan niyan, you prepared for that X percentage na puwedeng mangyari yung event na yan. And number 4, medium to long-term savings. So lahat 'no, yung 1, 2, 3, just in case hindi mo kailanganin yan. Number 4, probably may need ka, mag-expand ng negosyo, kung wala ka pang wala pang negosyo, mag-start ka.
Ayan. Meaning mag-start ka pa ng negosyo, down payment sa bahay, kotse, lote. Pwede 'no? 5 to 15 years, 5 to 20 years, 5, 7, 10, 15, 20 years. And ang kagandahan niyan 'no, habang nagse-save ka or nag-i-invest ka, insured ka. Puwede kang bumili ng life insurance na term tapos nag-i-invest ka. Meron din naman tayong isa lang, depende. So, ano diyan, so lahat 'yan 'no, pinag-iipunan 'yan. And ang kagandahan diyan habang pinag-iipunan mo 'yan, you make sure na meron kang insurance just in case 'no, mabibigyan kulay 'yan ng susunod na henerasyon na maiiwanan. Which is almost 'no, same concept nung life insurance natin. Dun din papasok. Eh, what if nothing happens? Good, kasi may mawi-withdraw ka para ikaw mismo yung mag-e-enjoy nung pinag-ipunan mo. So, probably negosyo, I don't know how much is that? Bahay, kotse, lote, bibigay ka ng amount for you. Divide mo ng 5, divide mo ng 7, divide mo ng 10. Importante is alam mo yung numbers na ta-targetin mo para simulan today. And number 5, retirement. This one is very important 'no, and sabi nga ng one government agency natin na out of 10 Filipinos, dalawa lang daw yung nakakapag-save. For what? Retirement. So, dalawa lang yung nagiging independent, dalawa lang yung madalas pinagkakagawan 'no. Kasi may pang Jollibee, may pang McDonald's, sama ako kay lola, sama ako kay, lolo, kasi nakapag-save for retirement. Puwede rin namang retirement na concept na hindi at 60 years old, probably early retirement at 35, 40, 45, 50, 55. Kasi meron kang money na naipon para i-invest sa isang investment vehicle na yung kikitain dun, kontento ka na, buhay ka na, na you can quit the job na nagbibigay sa'yo ng malaking income pero ayaw mo na, to find a job na gusto mo, medyo mababa yung income, pero masaya ka. Concept of early retirement. Depende sa contentment natin yan, iba-iba. Pero sabi nga nila 'no, so yan, puwede ka naman mag-save sa bank or puwede ka rin naman mag-save dun sa mga strategies na available sa market. Ano yan, term insurance daw, yan, term insurance, tapos invest. Meron din naman tayong VUL na meron tayo available. Now, ano naman yung concept natin diyan? Paano natin aalamin yung target natin diyan sa retirement? So, sabi nila if you can live sa 4% daw na kinikita ng pera mo per year, okay ka na. So, paano natin aalamin yun? So, let's give a number. Sabihin na natin, Justin, kaya ko mabuhay ng ₱50,000 per month. Magkanong kailangan kong i-invest para mabuhay ako for ₱50,000 a month? And also 'no, 4% sobrang accessible niyan. Meron tayong Pag-ibig MP2, meron kang time deposit, meron kang mga matitibay na kooperatiba diyan sa kung saan sa like Tagum Cooperative, ganyan. Yung mga matatagal ng cooperative na can give you 4% guaranteed income per month. Ay, mali, per year. Ayan, 4% guaranteed income per year.
So meron ka diyang mga ayan, treasury bills, time deposit, bonds, na kaya ka bigyan ng 4%. Now, sabi nga natin, Mars, okey na ako 50,000 per month. So times 12 lang natin 'yan, that's, um, try natin, ayan, equals, solve lang natin, click natin 'tong solve. Oh, hmm, naku, nag-low power mode tayo. Tama ba 'to? Akala niya kasi is, um, ayan, ulitin natin. 50 lang dapat. Gandahan natin yung ating sulat. Yan, that's 600,000. So now, 600,000 divided by 0.0033. Uy, nawala. Lagyan na nga lang natin diyan. Or yan yung 4% or lagyan natin 600,000 divided by 0.04. 0.04 na lang natin. Hmm, dito pala yan. Kunyari ito, dinivide natin 'to ng, so divided by 0.04, lalabas diyan 15M. Ito kung dinivide natin ng 0.0033 by 0.0033, ang lalabas is 15,151,515. Ayan, parang shortcut yan. Pero yan, para ito mas madali, 500,000 ay 50,000 times 12, 600,000 divided by 4% or 0.04, lalabas is 15 million. Now, kung meron kang 15 million, yan, 15M, invested sa isang investment na nagbibigay ng 4% per annum, ayan. So, ang ibibigay sa iyo niyan, so 15 million divided by 0.04 ay times 0.04 times 0.04 is 600,000, and 15 million times 0.04 is 600,000 divided by 12, which is 12 months in a year, bibigyan ka niyan ng 50,000. Eh, sabihin mo inflation, dagdagan mo na lang. Kumbaga, recompute ka every year. Re-strategize mo yung goals mo every year. Kaya every year, important, no? Look back ka kahit December or January. Tignan mo lang, nasan ka na ba sa goals mo? Nasan ka na ba sa target mo? So, kunyari, ay, hindi. Ayan. Kung meron kang need, one, college education para sa anak mo. Number two, life insurance para sa may iwan mo, just in case meron ka. Number three, critical illness benefit. Number four, medium to long-term savings na may paggagamitan ka ng pera. Number five, retirement. Gusto mo pag-usapan ngayon? You need to start today. So pag-usapan natin yan, Mars, no? So yun lang. So this one is, again, the life concept presentation. Yan. Na nagta-tackle doon sa 5 na importanteng rason bakit kailangan mo magkuha ng insurance, investment,
mag-save. So yun, kung may mga katanungan lang Mars 'no, message mo lang ako and yun lang. Let's go. Ay Mars, teka lang, sama natin dun sa konsepto ng retirement. So bigay lang tayo ng number 'no, magkano ba yung kakailanganin ko kasi you can also 'no, use that amount. Kunyari meron kang kailangan mo ng 15,000 per month and usually we retire at age 60 'no, average 'yan. So 60, madalas nagre-retire tayo then madalas ngayon 'no, we pass away around age 80. So that's around 20 years or probably minsan ang tinitignan dito, yung edad ng lolo't lola kailan sila nag-join up there. Probably 70, 80 yan. So puwede mong gawing basehan yon pero ito usually yung ginagamit 'no, 60 to 80, 20 years. So kung may 20 years ka, so 20, sabi ko nga kanina gusto ko ng 50,000, o 20 times 50,000 or ayan, or 20 years times 12 pala ito, ayan. So ang lalabas dito is around 600,000 times 20, ang lalabas is 12 million. So yung 12 million na yan, so every year kukuha ka diyan ng 600,000. So tatagal yan ng 20 years. But again 'no, may inflation tayo, yung pagtaas ng mga bilihin. Now, another concept para mag-ipon 'no, paano kung hindi ko kaya mag-ipon pa ng gano'n? Importante makapagsimula tayo. Kasi tignan natin, let's say, kakain tayo ng pansit canton or delata every kain. Sabihin mo na hindi, eto pa lang 'no, mahilig kasi tayo sa pares, so ₱50 kada meal. Yun nga lang wala pang soft drinks yan, tubig 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 lang 'no. So burahin na nga natin yan para malinaw. So kung meron kang ₱50 times 3, that's 150 times 30 days. So 150 times 30 days, so that's for 5. That's pares lang 'no. Times 12, bakit 12 months? Times 12 months, 54,000 times 20, 1,080,000. For what? Mabubuhay tayo ng pares. Yun na yung kinakain natin everyday for the next 20 years. Pares lang, tubig, yan. So another concept 'no, another target bakit kailangan ko mag-save for retirement. So yun lang, extra lang mga Mars 'no, for what? Concept ng retirement. So again, yung konseptong 'to nabuo natin 'to dahil kay Boss Sanjay Tolani, which is yung tinatawag nating life concept life concept concept presentation presentation na yung madalas na common na rason bakit kailangan natin mag-invest, kumuha ng insurance, mag-save, college education, life insurance, if I die, pass away 'no, may maiiwan sa anak ko, sa beneficiary ko, sa mahal ko sa buhay. Number 3, critical illness or probably disability. Hindi natin na-tackle 'yun 'no, pero 'yun, if critical illness happens or disability happens, meron akong gagamitin para mag-recover, ayan. Number 4, medium to long term purchases na kailangan ko pag-ipunan along the way ng aking journey, sa journey ng pang-pinansiyal 'no. And last but not the least, hindi man natin kailangan yung mga benefit na ayaw natin gamitin, yung mga nauna, we can enjoy the fruits of our labor to retire and enjoy life doon sa bandang dulo ng ating
life or probably early, 'no? Kasi alam mo yung target mo, eh, alam mo yung contentment level mo. Magkaroon ka ng gano'ng money, nanalo ka sa lotto, malaki yung income mo to a certain company, nakapag-invest ka, mga real estate, something, then kumikita ka na ng gano'ng amount of money, you can retire early. May mga kilala tayo nakapag-retire 50, may mga clients tayong gano'n, 'yan. 50, 55 kasi they know their target. So, yung nakuha na nila yung target nila, they flew back here in the Philippines, though mga OFW yun 'no. Tapos yan, nag-e-enjoy na lang sila ngayon sa kanilang mga buhay. So yun lang Mars, if you are interested probably to know more about the programs that we have, strategies na puwede mo gawin kung nasaan ka man ngayon, you may message me directly at pag-usapan natin yan Mars. So yun lang, let's go.